na puro po mga sagot nila. Ngayon naman mga bossing, dito pa din po, sa flood control pa din po. Ngayon, narinig ko mga kababayan na si Manny Bonoan, ito yung pinaka ulo ng DPWHO na si Manuel Bonoan, mga kababayan. Kumbaga, gagawin yata na state witness. Sabi ko, nung unang vlog natin, sabi ko, yan, gagawing state witness si Bonoan. Malamang alam niya lahat yung mga yan kasi siya yung pinaka-head, etc. Napagtanto ko bago po ako matulog, mga bossing, sadali lang. Parang ito yung ugat at ito yung pinaka naging head, pinaka-ulo ng korupsyon sa DPWH. Pero mo, ikaw yung pinaka-ulo doon, di ba? Ikaw yung pinaka-ulo doon, alam mo, hinayaan mo na mangyari yung korupsyon doon sa DPWH. Sandali lang. Hindi po yata pwede at hindi yata tama. Para sa akin lang naman po, nagawing state witness itong si Manny Bonoan, mga kababayan. Paano? Siguro, ligtas na ako, ituro ko ito. Ganun na lang po. Dahil ang dapat po dyan, kasama sa linilitis din po. Diba? Kasi pinakaulo yan pinakatuktok yan Yan siya, kumbaga, siya yung nagpabaya para maging sobra ang korupsyon doon sa DPWHO. Di po ba? Manila, Philippines, the Office of the Ombudsman, sabi, on Tuesday said it accepted former Department of Public Works and Highway, DPWH Chief Manny Bonoan offers to become a state witness. Hindi po kaya dahil lang sa katandaan, kaya ganon ginawa? Kaya ginawang state witness si Manny Bonoan? Lugi naman po si dating Pangulong Duterte dyan. Di ba? Kung katandaan lang ang magiging dahilan. Pero kasi para ho sa akin, kasama siya dapat doon sa pinakaulo Dahil nga, biruin mo, siya yung head ng DPWH at hinayaan niya lang na mangyari yung mga ganong korupsyon. Di po ba? Sabi ni Rose K8K, kala ko bawal ang rally sa INC. Bawal politics. Dapat hindi na ho, parang hindi na ho hindi na ho nasusunod yata sa kanila. Iba na yata ang pinapaniwala. Hindi ko sigurado. Pero yung mga rally nila, bago tayo matapos, mga bossing, as of alas 8 ng umaga, 3,000 na lang daw po ang nandoon sa rally, mga kababayan. Di ba? Talagang malaliman po kapag ka nagmura, alam ang Vice Presidente. Talagang tagos na tagos po ano sabi? Nung siya ay galit na galit, PI ka, Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, pag may nangyari sa akin, may tinawag na ako, may kinausap na ako, para patayin daw po ang presidente natin. Di ba? Para ho sa akin, mga kababayan, yun lang. Lahat sa lahat ng sinasabi o issue ng Vice Presidente tungkol po sa impeachment, mga boss chief amo sir, yun lang ang iwanan mo. Ang hirap na po nilang ipaliwanag. Di ba? Presidente pa yung pinagbantaan mo. At hindi lang po parang kagaya ni Mark Ramos, yung nagbanta, mga bossing. Vice Presidente po, alam natin na may power, may kakayahan na pwedeng nagawin yung mga sinasabi niya ho. Di ba? Kaya sabi ko, kaya siguro sila hindi pumunta doon sa NBI. Nung pinatawag sila, nung mga ilang araw lang ang makalipas, pagkatapos nabanggitin ng Vice Presidente, hindi na sila pumunta. Nag-stay, sabi nila, naku, hindi po kami pwede kasi mag-aano kami, mayroon po kaming pa-party para sa mga press daw ho, mga kababayan. Pero kung ako, naku, pupuntahan ko agad yon. Kung alam ko sa sarili ko na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero sila, biruin mo, 16 na lawyer na. Yung para kay BP Sara, pero wala pa din tayong marinig mga kababayan na pagtatanggol sa Vice Presidente. Ang lagi kong naririnig po,
yung ano, pinupolitika kami, dapat ihinto yung impeachment kasi kulang daw po yung ano, yung ebidensya. Tsaka yung pagsusumbong nila doon sa Supreme Court na ihinto daw po yung impeachment, mga kababayan. Yun yung nakikita ko. Okay? O, hanggang dito na lang po muna tayo, mga Boss Chief Amo Sir. Ako'y magpapaalam. Maraming salamat. At lalo na kay Commander Churba, maraming salamat. And God bless po sa ating lahat.